Ito po, kalalabas lamang ng desisyon. Parang mga ilang minuto pa lamang ito, mukhang nagpalabas na po ang korte. Ano ha? Ano ba ito? Korte Suprema? Sapagkat ibinabasura na po ang inihaing impeachment, Nelson. Binasura na? Ito po, hawak ko po ngayon ang papel. Korte Suprema yan, eh? Yes, ano ha? Ang sinasabi po, mga kababayan, mainit-init nakita mo itong papel na hawak ko. Mainit-init pa. Uusok nga eh. Ay, hindi. Batay po sa report at mga mahistrado mismo, Nelson, ha? Mga mahistrado po ng kataas-taasang hukuman ng bumoto at 5 sa 8 mahistrado ng hukuman ang nagsasabing dapat pong ibasura ang impeachment. Opo. Ano ha? Eh, baka hindi pa po ninyo ito alam. 2 po naman ang bumoto para tanggihan, tuluyan na pong tanggihan ang motion ng impeachment. Ano ho? At ang desisyong ito, mga kababayan, ano ho, ay mukhang dapat ay matanggap ng mga mamamayan sa lalong madaling panahon. Breaking news po ito. Nagulat ako dyan, ha? Oho. Parang wala naman ako nakita. Nag-browse ako ng mga news, wala naman ako nakitang ganyan. Bago pa lang, Nelson. Sabi ko nga sa'yo. Sigurado ka dyan, ha? Ano lang natin yan. Baka naman katulad yan dyan nung isang report na di umano ang dating Pangulong Duterte ay nag-apply ng asylum. Ano ang batayan niya? Mapagkakatiwala ang source. Ay, hindi. Ay, yun ang, minsan, yung mga mapagkakatiwala ang source, hindi mapagkakatiwalaan yun. Alam mo, sa media, yun ang ating palusot lagi, batay sa mapagkakatiwala ang source. Ay, ito po sa atin, hawak natin ang desisyon. Ayan, hindi yung source yan? Hindi po. At may bilang nga, sabi ko nga sa'yo, out of 8, 5 na maestrado po ang bumoto at sinasabing dapat ibasura ang impeachment. Teka muna. Kasi nag-cover ako ng Supreme Court. Oo. Ang alam kong maestrado ng Korte Suprema ay 15. Yes. Ayun yung anbang. Anbang yun. Ano ba yan? Wala. Ay, ito, division. Division ito. Hindi pa po ito... Sigurado ka. Kasi ang alam kong mga division, 5 lang sila eh. Ay, ito. Para sumobra yan, 8. Oho. 5, ang alam ko pinakamarami sa isang division. Ang alam ko, nagsimula siya sa 3, mapila, naging 8. Ganun. Yun, kaya out 8, 5. Tatawagan ko yung kakilala kong Justice, ha? Kung totoo yan. Si Jomar Canlas. Hindi. Justice Jomar Canlas. Retired na yan eh. Ito ay active, ha? Oho. Tanong ko muna. Sige. Ito, kayo, wala kayong kabilib-bilib sa akin eh. Ha? Oo. Hello? Speaker po mo para... Meron nga? Meron. Hindi. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Meron nga daw. Meron. Di ba tatanggap ito ng ating mga kababayan? Ituloy mo na. Ibalita mo na kung anong detalye. Baka sabihin nila fake news yan. Ibinasura po, mga kababayan. Lakas niyo po yung volume ng inyong mga telebisyon, radyo, at saka ng social media account. Ito na po ang latest. May kinalaman po sa impeachment complaint na kinakaharap ng mataas na opisyal ng South Korea. Ibinasura po ng konstitusyonal na hukuman ng South Korea ang impeachment laban kay Prime Minister Han Duck-soo nito lamang Lunes kahapon. Yan po, matapos ang desisyon, magbabalik ito sa kanyang tungkulin bilang acting president ng South Korea. Bumoto ang 5 sa 8 maestrado ng hukuman upang ibasura po ang impeachment. Habang 2 ang bumoto upang tuluyang tanggihan ang motion po ng impeachment. So, kumpirmado po. Hindi po yan fake news. Baka sabi nyo, kayong 2 kamoting kahoy, fake news kayo. Hindi po. Oo nga. Totoo pala, no? Kung Kaya ibinasura. lang sa South Korea. South Korea po ito. Kasi ang unang parang, sa bagay, wala ka namang binanggit na Pilipinas. Ay, wala. Alam mo naman tayo, napakaingat natin sa mga bagay-bagay na yan. Ayan nga. Tama-tama yan. Kasi dapat talagang maging maingat. Napakarami ng taga-subaybay natin eh. Alam mo, minsan tayo mga mamamahayag, di ba? Sabi, di ba lagi ko nung nabubuhay pa ang Katotoy Talastas, lagi ko narinig sa kanya yung slip of the foot, always recover. Di ba? Slip of the tongue, ay hindi mo na, wala ka na magagawa. Kapag ka nasabi mo na yan. Ayun nga. Kapag ka ikaw ay natapilok, o naman, paa mo yan eh. Pwede mong bawiin anytime. Ito ngayon dyan ang problema. Bakit?
Kasi kapag ka ang mga vlogger, yung hindi mainstream media, ha? Oo, Ang tawag nila vlogger eh. Mm. Ang nagkamali ng ganun ay fake news kaagad. Yun Eh, lang. paano kung mainstream media ang nag-report ng hindi naman pala tama o hindi naman totoo? May tawag tayo dyan, Nelson. Ano yun? Kuryente. Nakuryentehan niya. Oo. Hindi, kung- Sa mainstream media, tawag yun ng tawag doon eh. Hindi, kung gumamit ka naman ng ito hindi pa konfirmado, ito ay Oo. galing lang sa isang source. Mapagkakatiwala ang Oo, source. oo. Ito po yung isa sa pinag-uusapan natin ay yung di umano ay pag-apply ng asylum ni dating Pangulong Duterte sa Hong Kong. Diba? Diba? May nakuryente ba dyan? Hindi, nung nakaraan pa. Yun nga, oo. Kasi noong mga nakakarang araw, inireport eh. Oo. Bago pa maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Noong Enero pa lang, pinaghahanda na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis. 我愿特别指出，杜特尔特先生赴香港系私人度假行程，中方从未收到所谓杜特尔特前总统及其家人向中国政府寻求庇护的申请。对于某些无中生有或别有用心的所谓知情人士透露，希望媒体朋友们认真甄别，切勿轻信。 Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. May nag-report eh. Ganun. At ang ginamit nga ay mapagkakatiwala ang source. Sino yan? Eh, huwag na natin banggitin. Sino ang tatay yan? Hindi. At ito naman, Jen, ha? Oo. In fairness naman sa Malacanang, mismong Malacanang nang nagsabi, wala ko kaming impormasyon. Oo. Tama eh, di ba? Pero bago mo ituloy yan, Oo. sila yata yung spokesperson mismo ng ng China? China. Chinese government, Oo. nagsabing walang ganun. Oh, pero naunang nag-react dito Malacanang. Naunang nag-react ang Oo. Malacanang muna. Kaya, okay. kasi sabihin natin ay Oo. kung saan tayo, kung alin ang tama, di ba? Oo. Sa tingin ko nga, tama nga yung paliwanag ng Malacanang na wala siya matatanggap na impormasyon dahil imposible na mag-apply ng asylum nang umuwi agad, di ba? Oo. Parang nag-enroll ka, hindi ka na pumasok sa school. Ayun. Pakinggan nga natin yung Sige una-muna yung palasyo ng Malacanang tungkol ho sa paliwanag nila dito. Kasi tama eh. Mhm. Pakinggan ho natin. Wala po kaming ganung impormasyon na natanggap. Hindi po yun ang mga lumalabas na info na dumarating sa palasyo. Ayun. Ang tinutukoy ni Atty. Claire yung asylum na. May nagtanong eh, Oo. meron ho kasing report tungkol sa nag-apply ng asylum ang dating Pangulo. Meron ho ba kayong impormasyon dito? Oo. Tama si Atty. Claire Castro. Walang ganun. Wala silang natatanggap na impormasyon. Oo. At noon una ko nga makita yung report o marinig, parang sabi ko, parang tingnan ko nga paano mag-apply ang asylum. Oo. Kasi ang sabi ng China, pagka kayo nakatanggap ng report, mga mamamahayag, tingnan nyo muna. Parang ikaw muna, mag-isip ka muna bago mo Oo. ilabas kung ito ba ay totoo. Oo. Di ba? Maaari kasi mag-report ka niya sapagkat wala ka rin sapat na kabatiran Oo. kung ano proseso ng asylum. Pwede ka naman mag-research dyan. Ayun na nga, makikita mo naman talaga eh. Ito ho yung paliwanag naman ng China. Okay. O yung Baka magkahirap-hirap tayo dyan, ha? spokesperson ng Chinese Foreign Ministry, Okay. si Go Jai-kun. Si Go! Si Go. Jai-kun yan eh. Jai-kun. Yes. Ang sabi niya, ang Duterte at ang kanyang pamilya, wala niyang ini-apply na asylum Yun. sa China. At yung kanyang pagpunta sa Hong Kong ay ang kanyang pribadong kapasidad. Yes. Sapagkat doon na naman ang Hong Kong naman, wala tayong visa dyan, di ba? Wala. Anytime makakapunta tayo. Gusto mo yan, punta tayo pagkatapos ng programa. Pwede, Eh. pwede. Di ba? Oo, Di ba one month yan eh, di ba? Na Oo. pwede ka magstay doon eh. Ayun na nga, Ayun na pala. Ang ibig nating sabihin dito, Jen, Oo. yan bang source ng balita mo ay yan man ay mainstream, Oo. yan man ay vlogger, o kung saan man, social media man, Oo. dapat maintindihan muna natin, isipin din natin kung totoo ba yung binabalita nito? Oo. Di ba? Kasi ang dami nag-react nung dati talaga na. So, anong tagpo na yun, lalo na nga nung nabalita sa ilan pong mainstream media na ang dating Pangulo at ang kanyang pamilya nag-apply ng asylum Yes. sa Hong Kong. Like, kaya Kaya dating sabi, naku, tatakas na niya ang Pangulo Duterte. Kaya nagpunta doon sa Hong Kong. Tatakas na yan, hindi na babalik sa Pilipinas yan. Yun nga. Nag-apply na sila ng asylum batay sa aming mapagkakatiwala ang source. Oo. Ayun pala dito kay Go Jiangkun.
Wala. Wala nga. Oo. At Oo. sinabi rin po ng Malacanang kasi ang asylum na son, kung di ako nagkakamali, ipinaalam yan sa bansa, sa mamamayan kung saan bansa nang galing. Tsaka makikita rin, Oo. Jen, yung... Ayun. Tsaka yun lang sa steps eh. Oo. Kung ikaw talagang gusto mo mag-apply ng asylum, hindi ka muna uuwi, di ba? Ay, tama. Kasi hintay mo. Oo. Alam mo, nag-apply ka sa weekend, di mo na hinintay. Ang siyang ako, pinaka-latest na halimbawa dyan, si Atty. Harry Roque. Ayan yan, Pero nag-apply siya ng asylum, andun siya ngayon. Dapat nga, sabi siya, kukunin sa abogado ni Digong. Sabi ni BP Inday Isara, hindi na, kasi yung asylum mo. kasi kasuhin mo yung asylum mo. Makakagulo ka lang. Oo nga. Tama naman. Kasi nga naman, marami ka rin prosesong gagawin dyan. Kasi pag hindi mo na sa kaso yung asylum mo, pauwiin ka sa Pilipinas, huli ka. Oh. Yun nga. Yun ang pinakahalimbawa. Yes. Kaya halimbawa, ibabalita ko, si Atty. Harry Roque ay nag-apply ng asylum sa the Netherlands. Batay sa aking impormasyon. Tama talaga nag-apply siya. Tama. Oo. Tama. Sapagkat na natili siya hanggang ngayon, nandun pa rin siya. Kaya nga sinasabi natin dito, Jen, ang dapat maintindihan natin mga babayan, saan man galing yung balita? Oo. Ano mang, ito man ay mainstream o hindi, pwede kasi magkamali, di ba? Okay. Kaya dapat talagang, pag narinig mo, halimbawa, may duda ka, Totoo. pwede na, ngayon, mabilis na mag-research eh. Totoo. I-research mo muna. Di ba? Huwag mo nang share ng share o react ng react. Tingnan muna natin kung totoo o hindi. Di Sabi ba? ko nga sa Bisaya, sa ating palatundun, ingat na ingat na tayo. Minsan may lumulusot pa rin. Yes. Di ba? At siyempre, pagka nagkamali ka naman, sasabi mo, mapasensya doon, nagkamali ka na di ba? Yun ang kaibahan ng broadcast sa print na son. Kasi sa broadcast, ngayon, di ba, nagtatalakay tayo. May nagkamali. Anytime, pwede mo yun. Kayo na po, nasabi namin ng ganito, Ngayon po, itinatama namin ito. Yun Sa print, kahit na mag-addendum ka, ilang araw nang lilipas bago ka na mag-addendum. Yes, di ba? tama. Oo. May babala dyan, ang TRICOM. Ayun ang sinasabi ko. Ayan, ha? Nakakita na ngayon sila ng dahilan. Ang problema, ang binababalaan lang nila dito, ay hindi naman lahat eh. Ano nun? Ito ang puna ko rito, di ba? Oo. Kung magbababala ka ng gusto mo ay makaiwas tayo sa fake news, dapat wala kang sisinunod. Huwag kang magtatag, di ba? Huwag kang magle-label. Sabi, babala. Oo. Para sa lahat yung babala na yan. Ang ibig bang sabihin, pwedeng mag-fake news. Ang iba, maliban dito sa mga tinutukoy mo na hindi po pwede. Para ka nagbabala. Babala para sa mga gwapo. Hindi naman po pwede. Lahat ka na ng tao magbabala ka na, di ba? Kami dalawa lang din dyan ang maapektuhan. Kami lang. Ano sabi ba dyan? Ito po, nagbabala po si House Committee on Public Accounts Chairman Joseph Stephen Caraps Paduano Aba, si Kong Karams, sa mga vlogger at social media influencers na humarap sa pagdinig ng House TRICOM, yung mga... Ano nakaraan, sila Atty. Trixie, marami, Tapos sila, yung iba umiyak di ba? Tama, oo. At yung iba, sige po, ako nga fake news. Ako nga po, mali talaga ako ganun na. Ang alam mo yung pag-amin na yun? Oo. Hindi ko alam kung totoong pag-amin. Hindi, ano lang yun, syempre. Sarcastic ko yung pag-amin. Yes. Oo, di ba? Oo. Para matigil ka na. Sige, matigil ka na. Parang ganun ang dating Oo. Para sabihin mo, ako na pumatay. Kahit kay Rizal, parang ganun yun Sige. Ang sabi niya, ang babala niya, oy, yung mga pumunta rito, iko-contempt namin kayo, ha? Kapag ka inatake nyo ang komite, matapos ang pagdinig. Iba, tama nga naman. Tama naman si Kong Karams yan. Ano ba? Oo. Di ba? Umatid doon, di ba? Yung babait. Oo. Nung umuwi, Nung pag-uwi. gumawa ng content na, ito naman si... Pinanatan sila. So, mako-contempt sila doon? Noon anya, nandito kayo, hindi kayo makabasag pinggan. Akala nyo po kayo ng po sa amin. Yes, Your Honor, Your Honor. Ganun ba? Tapos na nakauwi kayo So, ang sabi ni Kong Karams, pagka kami binanatan ninyo, matapos na kayo nandito, ano mangyayari? Yayariin namin kayo. Kasi hindi pa naman tapos ang hearing. Dahil ang susunod na schedule ay April 8. Kaya kapag kayo, mga vlogger, ang nakalagay nga dito, mga pro-Duterte vlogger, pagka kayo gumawa ng content na binabatikos niyo yung TRICOM, papatawag namin uli kayo, iko-contempt namin kayo. Ayun. So, hindi sila dapat na patikusin. At hindi sila dapat na magsalita ng ano masama. Yes. Oo. Oo.